Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Elmar Toledo, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, and yeah, nandito na po tayo sa portion natin. Paki-thumbs up naman po or pasend ng rose. Ayan, patap-tap-tap na rin para mas dumami tayo. Mas maraming makapakinig dun sa magpapakilala nating kaibigan. Hindi ko na patatagalin pa, getting to know you with the singer, composer, writer ng kantang Abante, Jordan Cesar. Tama ba yung pronunciation ko? Yes po. Pakilala ka, tol. My name is Jordan Cesar and anak po ako ni Jennifer po. Yung song po talaga na Abante. Ano po yun? Yung best friend ko po kasi gumawa talaga siya ng tula. Sabi niya, basahin ko daw if okay. So binasa ko po, if pinakinggan niyo po yung kanta, yung tumutula po dun sa unang-unang part, is yung best friend ko po yun. Yung po yung tula na pinabasa niya sa akin. So sabi ko, maganda to, men. Parang gusto mo gawan ko kanta, ganon. Tapos ang meaning ng song is parang hindi ka, parang yung significant other mo is naka-move on na. And ikaw hindi mo alam kung paano mo gagawin yung ginawa niya, kung paano ka makaka-move on. Paano ako bibitaw sa mga nakaraan. Ayun, I was just happy, and when my mom told me that some of her friends, some of you guys, iba yung naramdaman yung song ko, and I truly appreciate it kasi you guys gave me a different point of view about my song. Honestly kasi kakamatay nga lang ng uncle ko. And then naisip ko yun. Sabi ko hindi lang pang magjowa or hindi lang pang mang-shota to eh. Hindi lang para to dun sa naka-move on at hindi pa maka-move on. Para din to dun sa mga taong naulila. Which is mas masakit. Kasi nga paano ako makaka-move on nang wala ka na? Diba? Samantalang yung magjowa, maghiwalay man tayo, makikita at makikita pa rin kita. Pero itong pinagdadaanan ng naulila is mas mabigat. Pero ang sabi mo nga, dun tayo sa positibo, abante lang. So, dahil dyan, tol, i-request ko sana, pwede ba namin marinig ng live? So, let's all welcome again, Jordan Cesar. Sabi nila, kung mahal mo, hahayaan mo. Sabi nila, kung mahal mo, papalayain mo. Pero paano kung hindi ko kaya? Paano kung kulang pa ang storya nating dalawa? Paano na ako? Paano na ang dating tayo? Paano ng mga plano? Paano na ako? Abante, 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 abante. Tanging alaala mo na lamang ang natira. Mga sandiling pagsasama, naalala sa tuwina. Pero paano ko lilisan ang tuluyan kung sa lahat ng bagay ika'y nasa akin?
darating tayo? Paano ang mga plano? Paano na ako? Oh, paano na ako? Abante, 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 abante. Paano na ako? Paano ang mga pangako? Ba't biglang sumuko? Paano na ako? Abante. Thank you, thank you, thank you. Tol, unahan na kita ha. Kapag narating mo yung rurok ng tagumpay, huwag mong kakalimutan nakasama kita sa live ha. Saan nagsimula? Paano natutong kumanta at tumula? I mean like, kumanta. Ako po, yung dad ko po kasi gumagawa siya talaga ng tula. Gumagawa din siya ng song. So I was inspired. Siguro in another word, he was my inspiration behind all of this na ginagawa ko ngayon. Isa po ito sa mga bagay na tumutulong sa akin to get through what I am going through in life. So kasi sa live ko, meron akong Fight the Big C. Naniniwala ka naman siguro na lahat ng tao may challenges na pinagdadaanan. So kung meron kang ikukwento sa amin at gusto mong i-share sa amin, ano yun? During COVID po kasi, nawala yung both lola and yung father ko. Hindi ko alam kung paano ko gagampanan yung nararamdaman ko. Like, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko no, at the time. Siguro for like a whole week straight, nag-stop akong kumanta. Like, hindi ko na-feel yung passion ko. Like, everything stopped. Feeling ko, my world crashed. Like, hindi ko siya maintindihan kung bakit nangyari. Nasa point ako na parang yung stages of grief, nandun ako sa hindi ko matanggap. Masakit talaga kung sa masakit, pero kung sasaktan mo lang nasasaktan yung sarili mo, hindi ka makakaabante. Hindi kita pasasakayin sa time machine ko. Kasi alam ko, hindi ka babalik sa nakaraan. Pero, pababalikin kitang pilit. Saan mo gusto magpunta? Like yung any particular event na with your dad. Ito talaga yung pinaka niregret ko at saka yung pinaka iniyakan ko nung namatay siya. Iniaya niya ako mag-jogging. Sabi niya, tara jogging, ganyan. Sabi ko ayoko kasi tinatamad ako. That's the fact. The following day, inaya niya ulit ako. Sabi ko ayoko talaga. And 1 month naka-lockdown, sa balitaan ko lang, wala na siya. So, siguro I would go back to the day na inaaya niya ako mag-jogging kasi that would have been our last moment. And kung nakita ko lang yun in the past, sana sinamahan ko na lang siya, sana hindi lang ako gumawa ng mga excuses, ganun. And even if I think about it now, parang you're never gonna really know when you are gonna see that person again. Sobrang daming regrets. Bakit ako tinamad? Imbes na nag-spend ako ng quality time sa father ko, bakit hinaya ko yung sarili ko na ganito nakatambay, nakahiga sa kwarto, gano'n, nag-cellphone lang. Tapos ayun, that was the particular day na babalikan ko if ever. So handa ka na ba doon sa susunod kong tanong? Opo. Kung halimbawang may salamin sa harap mo, meron kang taong gustong makausap, sino yon at anong sasabihin mo? Isipin mo kaharap mo siya ngayon sa harap ng salamin. Siguro yung dad ko talaga. Sasabihin ko sa kanya, I've made it, but I haven't made it yet. Parang malayo na ako, pero malayo pa. So since pag-uusapan natin lang yung tatay mo, eto ngayon, baka magtampo yung may-ari ng account. Anong klaseng nanay si Jenny?
siguro if I would describe my mom, siya yung taong hindi niya hinahayaan na walang pagkain sa lamesa. No words can describe her. Kasi pag sinabi ko, yung mga words na yun, it would be an understatement. Kung superhero ka, or kung may superpower ka, sino ka, ano ka, at bakit? Bata pa lang ako, pangarap ko ng yung lumilipad. For the reason kasi na, alam mo yung feeling na freedom. Everything about the sky is beautiful. So, why not be part of it? Gusto kong lumipad. Diba? Parang, I want to be free, away from all the problems. And, maliban doon, syempre, gusto ko rin mag-ibang bansa na walang binabayaran, gano'n. So, ayun, lumilipad talaga. Ano yung meron ka bang mga salita o meron ka bang gustong sabihin na hindi mo nasasabi sa nanay mo? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi you gave me a vision na hindi ko magagawa kundi dahil sa iyo, na parang gusto kong magtrabaho kasi nare-realize ko yung mom ko parang nahihirapan ganon, and sobrang, like, kung amin natin, sobrang hirap makita yung parents natin na nahihirapan. Kahit sinong anak may parang parang kryptonite nila yung panghihina ng parents eh. Iksiin mo yung sinabi mo sa kanya in 3 words. You are my infinity. Yes po. Thank you. And ulitin ko, wag mo kakalimutan. Para meron ako souvenir, di ba? Pag nandun ka na sa Tugatog. Kasi, ewan ko kung maniniwala ka sa akin, naisip ko lang to, hindi ko pa na ipopost, na ang tao parang araw. Alam mo kung bakit? Kasi, kadalasan ng tao, kapag pasikat pa lang, saka kapag palubog na, doon mo lang sila makukuhanan ng magandang larawan. Pero kapag nasa tugatog yan or nasa tirik yan ng tagumpay, mahihirapan ka kahit tignan yan. So sana kahit nandun ka na sa tirik ng tagumpay mo, matignan at makuhanan ka pa rin ng magandang larawan. Thank you so much. So yeah, anything to promote, and then the song that you wanna sing for us, it's up to you, whatever song you wanna sing. Ito po yung song ko na hindi tapos. Hindi din siya nagawa ng title. Ayos, tapusin natin at gawan natin ng pamagat dito. Oh, di ba? Again, let's all welcome Jordan Cesar. Gabi-gabi na lang ba ito? Nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ko maintindihan ang nilalaman ng isipan. Nasa paglubog ng araw, sumasapit ang kalungkutan, emosyon na hindi ko na rin mapigilan. May mali ba ako sa mundong ito? May pagkukulang nga ba ako? Masiw ba talaga ako? Itong mga katanungan na madalas nilalaman ng isipan. Yun po. Ang ganda pala niyan. Ha? Ang ganda. Alam mo, may naisip nga kagad ako eh. May naisip kagad akong pamagat. Palaisip. Ano po? Palaisip? Pwede nga, ano? Kasi overthinker eh. Hindi, para sa akin nung pinakikinggan ko siya, parang kinukwento niya yung sarili niya. Pero again and again, I really like your voice, especially pag kumakanta ka sa Tagalog. And yeah, claim it tol. Magiging isa ka dun sa mga kilalang songwriter, singer
So ayun, maraming salamat. Thank you po. Thank you so much sa'yo. Maraming salamat din po for having me.